Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole! Ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay! Dahil sa pagiging abala, ay bihira nang makasama ni George ang kanyang may bahay at 3 mga anak sa hapagkainan. Bukod sa trabaho bilang driver, ay nag-aaral pa ito sa gabi. Nais niyang makatapos ng isang kurso para balang araw ay makahanap siya ng trabaho na may mas malaking kita. Sipag sipag. George, hindi mo ba muna kami sasaluhan ng mga bata? Pasensya na, mahal. Mahuhuli na ako sa klase ko eh. Magbabaon na lang ako, sagot ni George sa asawa. Namimiss ka na ng mga bata eh. Minsan naman magpahinga ka para makasama mo kami ng matagal-tagal. Tama nga naman. Elaine, para naman sa inyo ang ginagawa ko. Nagsisikap ako para maibigay ang pangangailangan ninyo. At gusto ko rin na maiangat ang buhay natin kaya kailangan kong magsipag. Tama rin. Tama naman. Ano ba kanino? Sino ba talaga kinakampiyan mo? Kanina ka pa tama na tama. Lahat na magsasabi. Tama. Both. May point pareho. Nagbunga naman ang pagsisikap ni George. Nang matapos niya ang pag-aaral, ay agad siyang nakalipat sa isang trabaho na higit na mas malaki ang sweldo. Ngayon ay kayang-kaya na niyang tustusan ang mga pangangailangan pati mga luho ng kanyang pamilya. Uy, anong trabaho yan? Mapunta makapag-apply. Baka kailangan niyo ng ano? Refer mo naman kami. Collagen. Sideline. Tama. Ngunit sa kabila nito ay kulang pa din ang oras niya para sa kanyang pamilya. Madalas siyang mag-overtime at magkaroon ng out-of-town meetings. Elaine, pasensya na ha. Alam mo naman na ginagawa ko ito para sa inyo. Kailangan ko pang sipagan ng pagtatrabaho dahil gusto kong ikuha ng yaya ang mga bata. Ayoko na nakikita kang nahihirapan. Gusto ko magbuhay donya ka na. Pangako, babawi ako. Maganda naman ang intensyon. Tama, may point din. May point. Tama siya dyan. Oo nga. Ang kasipagan ni George ay nagbunga ng kanyang promotion sa trabaho. Dahil dito ay nakapag-hire na siya ng yaya para sa kanyang mga anak. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin nababawasan ang pagiging abala ni George. Kulang pa rin ang oras niya para sa kanyang pamilya. Elaine, nagbabala kong kumuha ng mas malaki at mas magandang bahay para sa atin. Kailangan pa rin na magdoble kayod ako sa trabaho at muling mag-aral para masundan pa ang promotion ko. Pangako, babawi ako kapag nabili ko na ang mansyon na pangarap ko. Hoy! Namamansyon! Mula sa driver, tas ngayon, mansyon! Makilala nga natin yan. Nandiyan nakasiba yung number niya dyan. Ano ba trabaho neto, partner? Makapag-apply. Baka hingi tayo ng mga tips, di ba? Para magkaroon ng mansyon. Hindi nagtagal, nakuha din ni George ang isa pang promotion at ang kanyang pinapangarap na mansyon. Wow! Congratulations! Congratulations! Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon na siyang maghinay-hinay sa kanyang trabaho at bigyan ng sapat na oras ang kanyang pamilya. Sa unang araw sa bagong mansyon ay masayang-masaya ang buong mag-anak ni George dahil muli silang nakumpleto sa hapagkainan after so many years. Kinabukasan, hindi na muling bumangon si George. Ay! Lungkot naman. Bayad na ba to? Nakalaon pa yata ito eh. 25 years. 25,000 per month. 25 years, ba't mo ko iniwan, George? Alam mo, partner, simple lang yung kwento. Pero ang dami-dami niyang meaning. Ang dami-dami niyang lesson. Una dyan, health. Correct. Health is wealth. Correct. Diba lagi nating inaabuso yung katawan natin sa pagtatrabaho? Tama. Lagi po namin sinasabi ng tambalan ito, aanin mo lahat ng mga perang iniipon mo kung pagdating ng panahon, yung perang yan ipanggagamot mo lang sa sakit mo. Totoo ka dyan. And yung spending quality time with your family, nasa-sacrifice yan sa sobrang kabisihan focus sa trabaho. tayo sa gusto nating marating sa buhay. Tama. Masyado tayong nagiging obsessed sa material wealth eh. Correct. Na parang kailangan
makuha ko to, kailangan makuha ko to. Na hindi mo na napapansin na nasa-sacrifice na yung Quality time with your family. attention mo sa asawa mo, Yung pagmamahal. attention mo sa anak mo. Kailan, ang tanong ko sa'yo, George, kaya lang, bakit kita tatanungin? Patay ka na. Mahirap naman Hindi, sumagot papasok ka. daw siya. Sabihin mo lang, just call my name, I'll be there. Hindi. Yung sa mga pareho, ang sitwasyon kay George. Ayoko kausapin si George. Kasi po yung multiple dito sa Love Radio, ang pangalan is George nga George pala. din. Oo nga. So, wag Baka natin- siya yan. Oh, Baka nagsikap siya dito dati. Tapos na-promote, nagkamansyon, namatay. Ayan, Diba? so Ayan. nagpaparamdam sa atin. Tama. Anyway, 'di ba? Yung sa lahat ng mga kapareho ni George ang kwento, 'di ba? Ang tanong ko sa iyo, nakita mo ba yung unang lakad ng anak mo? Correct. Narinig mo na ba yung unang halakhak ng anak mo? Alam mo ba kapag ang anak mo ay may magandang balita o hindi? Kilala mo ba ang anak mo pag may sama ng loob? Alam mo ba itsura niya kapag may sakit siya? Correct. Pag lahat yan hindi mo sagot, nako, kahit nagpo-provide ka para sa pamilya mo, I don't think you're a good father. Nakakalungkot na. So, matapos ko nga pasayahin Oo, kayo. kaya nga eh. Bigyan ng mansyon, marami ang buhay, maraming Oo, yaya. hindi pa rin ako good father? Ano pang gusto nyo? Tsak, nagpakamatay. Hindi, charot lang. Hindi, ibig ko sabihin, kailangan sa balance of both worlds. Correct. Kasi totoo naman sabi, nung kinasal kayo at nasa simbahan, at tayo bilang society natin na dapat laging lalaki, ang head of the family at siyang kumikita, di ba? Yun ang sinasabi. Correct. Yun ang ginawa naman nung tata yun. Hindi naman ginawa ni George yun para mambabae, Correct. di ba? Para makakuha ng magluho, mag-addict, di ba? Hindi, para sa pamilya. Magandang intention niya. Maganda talaga, kaya lang, mas maganda pa rin yung merong balanse. Alam niyo po, lahat ng mga successful talaga ng mga tao, kaya nilang balanse ng oras nila. Totoo. Yung tipong kahit na, ako yung kinabibiliban ko mga tao partner, yung pag sa opisina mataas ang posisyon nila, Monday to Friday trabaho, pagdating ng weekend, nagsasaranggola kasama yung anak, Correct. kakain sa mall kasama yung anak, Sisimba sila, diba? buong pamilya. True legend, may time para manood ng sine kasama yung asawa. Totoo. Diba? Yun yung pagiging mabuti talagang magulang, yung kaya mong balansehin. Kasi hindi naman po talaga lahat tayo pinanganak na mayaman. Kung lahat mayaman, hindi lahat nasa bahay nalagaan ng anak. Pero hindi Kailangan talaga magtrabaho. Basta, balance. Of both worlds. Yes. Kung meron kang time sa pagtatrabaho, dapat meron ka ding quality time Para with sa your pamilya family. mo. Kasi kailan pa? Kung kailan Diba, hindi mo na kaya. Kung kailan nabawian ka na kasi masyado kang nagtrabaho. Tama. Diba? Totoo ka dyan. Tingnan nyo, mga kaibigan, araw-araw tayo pumapasok sa trabaho. Ilang oras na na-spend natin sa trabaho? Ilang oras? 8 hours. Minsan nag-overtime pa tayo Correct. kasi kailangan na magkaroon ng extra. Tama. Wala namang masama doon. Pero pagdating natin sa bahay, wala na tayong lakas Diba? Kakain tayo, susubo ng ilan. Tapos, matutulog na, pagod na Gusto makipaglaro sa ng anak mo? Galit ka. I-entertain mo ba? Hindi. Sasabihin mo, anak, pagod Pagod na ako, ako. tutulog na ako. Yung asawa mo humihirit, lumalambing sa'yo. Oo, diba? Kumikis-kis ng siko. Oo nga. Kinikis-kis yung legs. Babuligo daw Oo siya. nga. Dinidikit yung tiyan. Diba? Ginaganon-ganon yung puwet. Pero napansin mo pa Diba? ba? Hindi. Kasi na. pagod ka, antok na antok ka. Huwag kang magulo, puyat ako. Oo. Bukas na lang. yan. Pag uwi mo kinabukasan, ganun pa Oo, rin. naligo ulit. Diba? Nag-scrub pa. Oo, diba? Naligo kaya sa gatas Kaya yung asawa mo. True legend. Nagpaspa pa yan. Mansion partner Naligo sa gatas. Di ba? Oh. May Tapos- lagkit-lagkit pa partner. Kasi hindi mo lang papansinin. Kasi Diba? pagod ka. Yan. Wala namang masama magpakapagod sa trabaho, pero Correct. kailangan na makaka-catch up pagdating sa pamilya. Yes. Kasi at the end of the day, alam mo yung pag nawala ka sa trabaho, iiyakan ka lang sa dali ng mga kaopisina mo. Ako Tama. lagi ko tong thinking partner, pag may nawawala, iiyak sila saglit. Correct. Kasi mawawala ka. Mga 2 hours lang, ganun. Hindi naman, partner, 2 days. 2 weeks. 2 weeks, tama, And it tama. might be 2 months. But eventually, papalitan ka nila Walang choice. Kasi Tama. kailangan tumakbo ng kumpanya. O, di ba? Pag nawala ka, sa Wala na. pamilya mo, mas malaking mawawala sa'yo. Correct. Totoo yan. Diba? Merong ako nabasa sa Facebook ni Nick Nangit, magandang i-share din, kaya lang di ulan na tayong time partner. Sige, paunahan tayo. Pabilisan sige. tayo ng internet connection. Hanapin natin. Magandang i-share yun. Ano yun? Saktong-sakto dun sa usapan natin. Ano, Tagalog ba to English? Kasi kung English partner, Spanish nga siya ay Spanish, okay, maiintindihan talaga natin yan. Totoo yan, marami talaga sa atin ang nauubos ang oras sa kakatrabaho. Inaakala natin mababrand tayo sa sobrang sipag kapag madalas tayong nag-overtime sa trabaho. Pero hindi yun
ang kasipagan na nagagawa mong maging masipag sa trabaho at maging masipag sa family life mo. Family life mo. Hindi Totoo ko mahanap partner, nandito. Senate okays 4 landmark bills to boost public health. Ayoko nang ganyan English. Hindi ko rin naiintindihan yan. I-share na lang natin bukas, partner, kapag ka nahanap natin. Napakaganda nun, and sobrang laki ng realizations. Ang ganda ng sinasabi. Actually, ito din yung nanggaling sa Mahiwagang Burnay natin, partner. Ito naman, hindi mo pinansin yung Burnay. Ganda din ang message yun. Naghahanap ka pa ng iba. Wala kang kakontentuhan. Hindi yung partner. Isa pa yun, di ba? Ang thirst ng isang tao is insatiable. Tama. Insatiable talaga. Tingnan mo, di ba? Kaming tatlo nila, Papa Jack. Ako si Chris Chuper, si Papa Jack. Lagi kami nag-uusap. Sabi naming tatlo, alam nyo, nung 20 pesos pa lang yung mga pera natin sa bulsa, ayos naman tayo di ba? Hindi rin masyado malalaki yung pangangailangan natin. Correct. Pero kapag dumalaki kasi yung kita mo, lumalaki din yung pangangailangan mo, and you realize, parang gusto mo na makakuha lahat. Tama. Na hindi naman talaga pati dapat. Hindi na nakokontento. Ito, partner. Work is a never-ending process. It can never be completed. Ang title ito, always leave office on time. Okay. Tapos, pangalawang... Parinig natin yan sa mga ano. Ay, wala na daw time. Bukas na lang daw po. Bukas na, partner. Pero always leave office on time. Yan, yun yung title. Because work is a never-ending process. It can never be completed. Kahit mag-overtime ka na mag-overtime, hindi na matatapos talaga yun. Kaya huwag ka ma-stress kasi pwede mo pa siyang gawin ulit bukas. Correct. Tapos pangalawa sinabi niya dito, interest of a client is important. So is your family. Tama. Diba? So kung ang kliyente mo natataranta ka, diba? Dahil malilate ka sa meeting niya with that person, mataranta ka rin kasi late ka na sa date sa asawa mo. Tama. Ito pa maganda, partner. Life is not only about work, office, and client. There is more to life than that. You need time to socialize, entertain, relax, and exercise. Oh, diba? Diba? Socialize kay Chuper, wale, tulog. Exercise, wale, laki ng tiyan. Wag ka na, binabasa ko lang. Baka mag-share ka dyan, ha? Di ko na-apply. Maganda yan. Share natin yung... Let's expound more when we have time, partner. Sa ngayon, wala po tayong oras. Pero, pero di ba, ang punot dulo at punto ng tambalan ngayon at ng Mahiwagang Burnay is for you to always spend quality time with your family. Because at the end of the day, di ba, you don't live to work. You work to live. Tama, di ba? Time management, kailangan natin yan. Huwag yung isipin na porke lagi kaming talo sa pabubuhan, bobo kami. Dahil nakakaintindi kami ng English. Asya mga kabisyo! Enjoy the rest of your Thursday and thank you Mahiwagang Burnay for that meaningful story. Sa susunod ulit, buti na lang nandiyan yung Mahiwagang Burnay. Kala natin puro kalokohan lang naman yun. True legend. Puro horror, puro di puro ba? katangahan, ganun. Diba? Puro kabubuhan categories. But no, may mga lessons. Tama. Thank you Mahiwagang Burnay. At salamat mga kabisyo dahil tinutukan nyo kami ngayong araw na ito. Bukas tayo magkakabanding-bandingan. Thank God it's Friday! Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala. Partner! Ano? Eto na! Umuusok na naman! Yes, the Burnay is smoking. May kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Inhale, exhale. Bumabaho. Nagiging bad ang air. Nagkakaroon ng pollution. Titigil mo na yan, Chuper. Baho? Tama na. Hindi na ako ingat. Pinipigil ko na nga eh. Halos 20 linggo nang ipinagbubuntis ng asawa ni Tom Riles ang kanilang anak na si Scotland Bansley Riles. Sala ang mga pangalan ha. Bakit di ba natin maging friends to mga to? Kung Pilipino yan, Tom Riles. Diba?
ang Tama. anak kaya Scotland, Bansley Riles. Oh, Diba? nice. Halos 20 linggo na ang ipinagbubuntis ng asawa ni Tom Riles ang kanilang anak na si Scotland, Bansley Riles. Mhm. Subalit sa kasamaang palad, ay namatay ang sanggol. Hala. Ay, 20 weeks pa lang. 5 months. Alay, bakit? Namatay ang sanggol sa sinapupunan ng ina nito. Labis ang pagdadalamhati ng mag-asawa dahil sa sinapit ng bata. Mhm. Ang sakit nun, partner. Lalo pa kung limbawa first nila. Mhm. Actually, kahit pang 15 nila eh. Diba? Yung the fact na meron ka mawala ng anak, it's always very Painful. masakit. Lagi masakit. Diba? Oo. Mawalan ka ng minamahal. Mhm. At matapos ang masakit na karanasan, ay lumikha ng liham si Tom para sa anak niyang si Scotty. Mhm. Ito ang liham. Basahin ang liham. Oh, liham sa liham, ah. Tama. Mhm. Dear Scotty, Biyernes ng gabi ng una at huli kitang mayakap. Mhm. Iyon na ang pinakamalungkot, pinakamaipagmamalaki, pinakamakadurog puso, at pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Oy. Dahil para sa akin, isang karangalan ang mayakap ka. Uy, no ba yan? Ah. Iyak pa ako agad. Mahaba pa to 6 pages. Bakit? Ipuri mo muna yung luha mo, partner. Huwag mong labas, sayang. Wala pa. Konti pa lang yan. Oo Konting nga. kurot pa lang yan. Pero diba, ang ganda lang ng linya eh. Iyon na yung pinakamalungkot, pinakamaipagmamalaki, Pero, pinakamakadurog puso, at pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Oh. Na para sa akin, isang karangalan ang mayakap ka. Scotty, proud na proud ako sa iyo, anak. Kahit na saglit ka lang namin nakasama, habang buhay na magmamarka ang buhay mo sa puso namin. Dahil sa iyo, ay lalo kong minahal ang mami mo. Dahil sa iyo, mas lalo kong inalagaan ang mga kapatid mo. Kapag niyakap ko sila, nararamdaman ko ang presensya mo. Baya! Naiyak ako! Oh my gosh! Nakakalungkot alalahanin ang araw nang matanggap ko ang tawag ng mami mo. Sabi niya wala ka na. Oh. Gulat na gulat ako sa nangyari. Maayos naman nang ipinagbubuntis ka ng mami mo eh. Kaya hindi kami makapaniwala sa nangyari. Oo nga. Bakit kasi? Ginawa ko ang lahat para huminahon ng mami mo habang kausap ko siya sa telepono. At nang makauwi na kayong dalawa sa bahay, doon na kami sabay na umiyak dahil sa pagkawala mo. Oy. Noong mga oras na yon ay sinubukan kaming aliwin ng mga kapatid mo para hindi ka umiyak ng umiyak. Kadalasan ay lagi kong inaabangan ang araw ng Biyernes. Ang hirap pala magpigil ng sipon, no? Kapag nagsasalita. Baka ako sa lumabas yan, Kaya nga, partner. partner eh. Attention na, jologs man, pero pupunasan ko. Walang tissue eh. Kamay-kamay na lang. Kadalasan ay lagi kong inaabangan ang araw ng Biyernes. Pero hindi ang araw na yon nang mawala ka. Hindi talaga ako nag-aahit ng balbas tuwing Biyernes. Kasi? Pero nag-ahit ako nung araw na yon. Yun na kasi ang natatanging araw na mahawakan kita. Na makakarga kita. Kaya gusto ko na maging maayos ako pag humarap sa iyo. Oy. Nang dalhin ka namin sa ospital, makulimlim ang panahon. Itong panahon eh. Nakadagdag pa eh. Hindi nakakatulong. Hindi nakikiisa. Hindi nakikiisa May eh. pinagdadaanan na nga. Correct, di ba? Kailangan makulimlim din ng weather. Di ba kasi partner, di ba? Nakakadagdag kaya when it ng rains, lungkot it yun. pours, di ba? Oo. Na kung kailan kami nalas. Kung kailan ka nalulungkot, Correct, di ba? Saka madilim. di ba, nakakadagdag na lalo ng kalungkutan. Sarap magmura ng ng nature. Ano bang problema mo, di ba? Nang dalhin ka namin sa ospital, makulimlim ang panahon. Parang nakikiramay din ang langit sa sakit na nararamdaman namin ng mami mo. Umabot ng 10 oras ang paglilabor ng mami mo. At sa mga oras na yon ay ipinakita niya ang pagmamahal at pananabik sa pagpapanganak sa'yo. Alam mo, ang mami mo, naiiyak ako. Nakakaiyak. Tapos nagpipigil ako ng sipon, luha. Ang hirap-hirap na trabaho ko. Pansin mo, dapat yung mga ganitong kwento ikaw na magbasa. Ituloy mo na. Ang problema, marami kang likido sa katawan. Kaya nga eh. Ang hirap niyan, partner. Tama. Sige, ilabas mo na. At sa mga oras na yon ay ipinakita niya ang pagmamahal at pananabik sa pagpapanganak sa'yo.
Alam mo, ang mommy mo, ang pinakakahanga-hanga at pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang hirap! Pumigil na lang. Sayang walang camera. Nakakainis. Direk ka. Pakikakuha po yung magandang camera natin dyan. Mapalad ako dahil siya ang napangasawa ko. Feb 28, Biyernes. 8:35 ng gabi nang maipanganak ka. At kahit na walang buhay ang mura mong katawan, nakita ko na punong-puno ka ng pagmamahal at katapangan. Oo. Paano mo malalaman na matapang? Oo nga. Baka May hawak na espada. May hawak na uterus. Look, Daddy. The bahay data. Huwag ka magulo! May hawak na shield. Handang-handang sumabak sa digmaan. Hindi, pero ang tapang, di ba? Oo. At kahit na walang buhay ang mura mong katawan, nakita ko na punong-puno ka ng pagmamahal at katapangan. Ang mommy mo ang unang kumarga sa'yo, tapos ako naman. Naghalo ang kaligayahan at sobrang kalungkutan habang hawak-hawak kita sa aking mga bisig. Iyak kami ng iyak ng mommy mo. Ikwinento ka namin sa mga kapatid mo. Ano ba yan? Parang hindi ko na kaya ba? Wala pa talaga tissue! Ano ba yung sleeves ng damit mo ang gagamitin mo, ganyan dito? Para adis-karta. Hindi pa to bayad eh. Itong blazer na to. Hulugan eh. 7 pages more, okay. Ikwinento ka namin sa mga kapatid mo. Ini-imagine namin na kasama ka nila sa paglalaro. Masaya at punong-puno ng buhay. Kinantahan ka namin. Matapos namin kantahin ang huling linya ng Silent Night. Iyon na ang hudyat para magpaalam kami sa'yo. Hindi ako makakanta, may line dito na kailangan kumanta ako, partner eh. Alukot-lukot ko na kailangan ko pa kumanta. Ako na lahat. Para ma-feel ikaw, natin. partner, ang swerte mo, taga-control ka lang. Up, down, up, down. Lakasan ang volume, hinaan ang volume. Samantalang ako, nagpipigil na ng luha, kakanta pa. Ikaw lang may kaya niyan, sige, go ahead. Uy, kantahin mo! Matapos namin kantahin ang huling linya ng Silent Night. Silent Huling linya nga eh. Di ibig sabihin, ang Silent Night, first line yun. Tanga. Kaya ako nagbabasa eh. Huling linya. Sabi ko na ikaw na kumanta eh. Ibig sabihin, sleep in heavenly peace. One more, pangit. Kaya mo na Pero kasi tama naman yung linya mo. Take 2. Uy na yun! Iyon na ang hudyat para magpaalam kami sa'yo. Kala ko mauto kita. Anak, Okay. bagamat napakaikli lang ng panahon na nakasama ka namin, mananatili ka lagi sa puso namin. Pinangalanan ka naming Scotland, Barnsley Riles. Dadalhin namin ng mommy mo ang mga abo mo pagpunta namin sa Scotland. Ay, kung Thailand. Try mo. Kailangan ko lang tumawa, partner, kasi naiyak ako. Kasi dadalhin sa Bakit di pa kasi Scotland. nakikialam eh? Doon naman talaga sila pupunta. Madalas ay hindi namin isinasama ang mga kapatid mo pag nagmamasyal kami. Pero sa pagkakataong ito ay gusto naming ipakita sa iyo ang buong mundo. Mahal kong Scotty, sobrang mamimiss ka ni Daddy. Mahal na mahal ka namin ng mommy mo. Magiging mas mabuti kaming mga magulang dahil sa iyo. Mahal naming anak. Maraming salamat. P.S. Ito ang litrato ng Kuya Tommy mo habang hinihipan niya ang birthday cake mo. Ano ba yan? Ay. Mananatili kang buhay sa aming alaala magpakailanman. Nagmamahal, Daddy. Ay, salamat. Natapos din. Nabasa ko ng buong buo. Ang hirap niyan, partner, yung tipong kahit naman sino, 'di ba, yung mahal mo sa buhay. Tama, na umalis, iniwan ka lang ng ganun-ganun na lamang. 'Di ba? Na hindi mo, lalo pa partner pag unborn. Yung hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon na marinig yung unang halakhak. Hindi mo nakita yung unang banga sa mukha kasi nadapa, 'di ba? Nakakalungkot 'yun. Kaya nga ito po yung lagi ko pong natatandaan ko, partner, isa sa mga kwento sa Mahiwagang Born na, yung Diary of an Unborn Child. 'Di ba? Na binasa natin noon. Kung ikaw nag-iisip ka na ipalaglag ang bata, lalo na 5 months, malaki na yan. Correct. Actually, dito sa Bornay na to, partner, pinakita yung picture ni Scotty. May mga kamay na, hindi man super develop, pero may mga kamay na.
Oh. Diba? Bata yan eh. Tao na yan. Tao na yan. O, tsaka yung, May mga iba yung na- magkaroon lang ng beat, di ba? Correct. Kahit dugo pa yun, Correct. beat yun eh. Mm. Pagmumulan, di ba? The time na mag-meet si sperm at si egg, yung DNA. Ano yung DNA? DNA. Yung addition na nasa side. Hindi ko sure. Yung DNA ng bata, na-form na. Ibig sabihin, Buhay alam mo na na to. kagad. Alam mo na kagad kung kulot yan, kung 5 yung malalaking pores yan, kung 6 ang blackheads yan. Diba? Totoo. Tsaka hindi Ganun to, buhay na ka-importante yun in eh. life. Basta magkaroon ng beat yung pinagsama na nanggaling sa nanay at saka sa tatay. Tama. It's considered life. Correct. Tapos, pag-iisipan mo na tanggalin, patayin. Samantalang may ibang mga tao, gusto nila madagdagan yung pamilya nila. Gusto nilang madagdagan yung mga anak nila na lalaruin nila. Correct, kasi para sa kanila talagang happiness yung magkaroon ng panibagong baby sa Oo loob ng naman, bahay nyo. kasi malay mo yung baby na yan magiging susunod na jowa ng pinakamayamang sultan sa Brunei. At yung baby na yan na magiging dahilan ng kanilang pagyaman. Tama, kasi hindi mo Diba? bibigyan ng chance na mabuhay, Na mabuhay. dahil baluktot kang mag-isip. Tama, dahil sinabi mo nagkamali ka. Oh, wag ganon. Ay, nakakalokang kwento natin may Hiwagang Burnay na wish ko lang ma-post na sa Tambalan fan page. Lahat po ng kwento natin may Hiwagang Burnay makikita nyo po sa Facebook fan page ng Tambalan. I-search nyo lang po Tambalan. Kung halimbawa po hindi nyo pa po nakikita kasi hindi pa po namin napopost, diba? Tingin-tingin lang po kayo. Basta like our fan page. Thank you, may Hiwagang Burnay. Sakit sa puso, no? Kumikirot-kirot siya, partner. Pero sana Correct. totoo yan. Sana ma-realize natin yung pagpapahalaga sa buhay. Tama. Yung mga bagay na pinag-iisipan nating tanggalin, lalong lang kumitil ng sanggol. Kahit na sino yung mga matatanda na gusto nyong kitilin dahil may galit kayo, wag na wag nyong gagawin. Di ba? Dahil may kaaway ka, gusto mo patayin. Correct, di ba? Yung pagkitil sa buhay, kabisyo. Hindi mo alam kung sino ang iiyak kapag ka nawala yan. Tama. Meron yan sinusuportahan, may nagmamahal dyan, may jowa yan, may anak yan. Tsaka wala may tatay yan, may nanay yan. Correct, walang satisfaction na makukuha ka dyan. Kapag ka pumatay ka. Oh, may mga Alam mo, yun mga yung- magbubunyi, mga demonyo sa impyerno Correct, nagbubunyi yes. para sa iyo. Dumating na ang kapalit natin. Madadagdagan na daw sila. Oh, diba? Pero gusto mo yun, nagbunyi yung mga kampiyon ni Satanas. Tama, Diba? diba? Wag po nating kikilin ang buhay ng iba. Tama. Thank you, may Hiwagang Burnay. Salamat sa napakaganda at touching na kwento muli. Ayan. Good Thank luck. you and good luck. Salamat po sa pagtutok. Dr. Salome Arinduque, bakit Good wala ka sa morning. conference? Tumatakas po yan, may conference po pero nandito po sa loob. Baka kung ano pa sabihin natin, tapusin na natin to. Salamat! Thank you, Dining. Salamat. Salamat sa lahat ng mga nakatutok sa amin, lahat ng mga nag-aabang ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Salamat po sa suporta. Mamaya ulit, syempre hindi pa tapos ang tambalan. Hanggang alas 12 pa tayo. Tama! Ito ang tambalan ng isang At balasubas. ng isang balahura, ako po kasi Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize yun na! na, sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Partner! Na naman! Meron! Kwento! Ang ating Mahiwagang Burnay! Kaskasero kung magmaneho. Ito ang maling nakasanayan ng taxi driver na si Nimrod. Dahil sa pagnanais na makakota sa boundary, ay madalas siyang humataw sa pagmamaneho. Hinahabol niya ang oras at ang pag-pick up ng maraming pasahero. At dahil sa style ng kanyang pagmamaneho, ay minsan na siyang nasangkot sa isang malalang aksidente. Hala. Isang araw habang bumabiyahe, ay isang patrol motorcycle ang nakita ni Nimrod na sumusunod sa kanya. Mas binilisan niya ang pagmamaneho ng sasakyan para makaalpas sa traffic enforcer. Subalit determinadong enforcer na sundan ang sasakyan ni Nimrod. Sa huli, ay naabutan pa rin ng traffic enforcer si Nimrod at pinahinto ang sasakyan nito. Yan. Kasi, papahabol pa eh. Correct. Dati ginawa po yan ni Chris. Nagpahabol. Well, sakay po ako. Sabi ko, dali, bilisan mo. Dali mo mabagal siya. Isipin mo na lang mawawala ng gas yung motor niya. Dali, bilisan mo.
Yun tayo. Maraming gumagawa ng ganyan na hindi mo nakakahabol pa. Di ba? Hindi nakataon, merong motor yung yung enforcer. Minsan kasi partner, mayabang tayo kasi nakita natin nakatayo lang. Tama. Di ba? Hindi na, sabi niya, ay, di makakahabol sa atin, nakatayo. Alam niyo po, may mga backup yan. Tama. Di ba? Merong hahabol na nakamotor. Minsan yung radyo-radyo yung mga yan. Oo. Di ba? Tsaka, may violation ka eh. Huwag mong takasan. Tama. Sa huli, ay naabutan pa rin ng traffic enforcer si Nimrod at pinahinto ang sasakyan nito. Bad trip. Nalinti ka na. Paano ko kaya lulusutan to? Inis na sabi ni Nimrod sa sarili, habang unti-unting humihinto papunta sa gilid ng kalsada. Natagalan, nag-yossi eh. Siyempre, na-stress. Ikaw ba naman? Panic, nag-yossi. Bumaba ang traffic enforcer mula sa motor at nilapitan ang nakahintong sasakyan ni Nimrod. Bumaba rin ang sasakyan si Nimrod para kausapin ng traffic enforcer. Sir, pasensya na talaga ha. Di ko kasi kayo napansin eh. Ano po bang violation ko? Malinya! Malinya natin! Nagmamangmanga! Hindi po kita nakita. Pasensya na, sir! Pero tama yun, kalma lang siya, no? Kasi may mga drivers na, ano bang problema? Diba? Ganun agad. Bakit, diba? Laging ganun. Masyado mataas agad ang boses. Dapat wag mataas lagi ang boses. Kung alam, lalo na kung alam mo ikaw nagkamali. Kung ikaw ay mayroong violation. Tama. Sir, pasensya na po talaga. Di ko talaga kayo napansin eh. Ano bang violation ko? Inalis ng traffic enforcer ang kanyang helmet. Laking gulat ni Nimrod nang mamukhaan niya ang pulis na nanghuli sa kanya. Siya si Princess Sarah. Lumaki na. Naging lalaki. Ang traffic enforcer ay ang kababata pala ni Nimrod na si Glicerio. Nimrod. I like the name. Glicerio. Nimrod. Ang gara naman at ako pa nakahuli sa'yo ngayon. Ayon sa record, hindi lang ito ang unang beses na nagkaroon ka ng overspeeding violation, sabi ni Glicerio. Seryo, pare. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Ganyan-ganyan talaga eh. Ganyan-ganyan, no? Mahina, pabulong pa ito eh. Pwede naman natin pag-usapan to. Ayan. Alam mo mga banat. Naglolo ko kasi tong speedometer ko eh. Kaya hindi ko na malayan na lagpas na pala ako sa speed limit. Ganun? May pagdadahilang ganun naman. Palusot ni Nimrod. Pasensya ka na rin, Nimrod pero mas malinaw pa sa sikat ng araw ang violation mo, sagot ni Glicerio. Napansin ni Nimrod na seryoso ang mukha ng kanyang kababata. Ramdam niya na hindi papayag sa areglo si Glicerio. Sa kabila nito ay sinubukan pa rin ni Nimrod. Pare, ang totoo nito ay naghahabol ako ng oras ng biyahe. Gusto ko maka-boundary agad para maaga ako makauwi sa pamilya ko. Yan, yung mga mga dahilan natin, ha? Ang dami na. Nung una sila speedometer. Nung hindi umeffect, nagmamadali naman. Ginamit na pamilya, partner. Diba? May nandumискarte ito. Dapat kung naglabas siya ng call card. Yan. Eh di walang huli. Tama! Labas yung mga call card Kaya mo. yung may mga pirma ng mga superintendent. Pare, ang totoo nito naghahabol ako ng oras ng biyahe. Gusto ko kasi maka-boundary agad para maaga akong makauwi sa pamilya ko. Palagpasin mo na sana ako ngayon sa asunto. Lalong sumeryoso ang mukha ni Glicerio. Inutusan niya si Nimrod na maghintay sa loob ng sasakyan nito. Habang nasa loob ng sasakyan, ay inihanda na ni Nimrod ang kanyang lisensya sakaling hingin sa kanya ni Glicerio. Makalipas ang ilang minuto, ay binalikan ni Nimrod si Glicerio. Mali, baliktad. Sorry. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Ganyan talaga. Take two. Makalipas ang ilang minuto, ay binalikan si Nimrod ni Glicerio. At iniabot ni Glicerio kay Nimrod
ang isang piraso ng nakatuping papel. Alam mo, madami ako nakikitang ganyan. It's either magkakamay, magsishake hands, yan, ano meron? mabilisan tapos isisingit sa may gloves. Or, baka naman, love letter. Bromance. Love life. Dati pala magkakababata. Dating mag-una. Iniabot ang isang piraso na nakatuping papel. Sige, Nimrod. Hindi siya makapaniwala na tinikitan pa rin siya ng kababata niya. Pambihira. Gastos na naman to. Nilip ni Nimrod ang nakatuping papel. Kaya, confirmed. Bromance. Pre, I miss you na. Pre, nice to see you again. Daan ka ulit dito. Ito pala number ko, text mamaya. Pre, pansit tayo. Sa papel na ibinigay sa kanya, ay nakasulat ang mga sumusunod. Kabilang buhay, bago ko muling makasama at mayakap ang pinakamamahal ko, yung nakaharap kong muli ang salarin. Oy. Ayan, si Nimrod, nabangga, nagbabasa. Ano ba yan? Driving, nagbabasa. Sakit naman, partner. So, sino nga ba? Siyempre ako, yung anak ko yung ano. Di ba? Yung mas lalagakan ko ng aking emosyon. Siyempre, Kahit kaibigan partner. kita, hindi kita palalagpasin. Hindi, partner, siya ngayon salarin. Ano ba yun? Di na-gets. Nang mangyari ang insidente, ay pinili kong iwasan na makita kita. Ipinaubaya ko na lang ang lahat sa batas. Hindi na rin namin ipinaalam sa'yo na anak ko ang nadisgrasya mo. Sama mo na lang ako sa mga dasal mo, Nimrod. Mag-ingat ka na sana sa pagmamaneho mo dahil isang anak ko na lang na lalaki ang natitira sa akin. Glicerio. Matapos mabasa ang liham, ay sinubukang habulin ni Nimrod si Glicerio. Gusto niyang personal na humingi ng tawad sa kasalanang nagawa niya noon. Subalit pagbaba ni Nimrod ng sasakyan, ay nakaalis na ang kanyang kababata. Bumalik ng sasakyan si Nimrod at maingat na nagmaneho pa uwi ng bahay. Habang hawak ang manibela, ay tumutulo ang kanyang luha. Nagsusumamo ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan. Humbigot, partner! Sakit sa dibdib. Sakit naman sa puso. Napakabait Parang naman ni Glicerio, no? Ako, partner. Ako, kahit kababata kita. Sabi mo kanina, partner, ba sabi mo? Emosyon ko kahit kababata kita, hindi ko bibigay sa'yo. Hindi ako makakawa sa'yo. Hindi eh. Kung ako doon talaga ako sa anak. Ako din, partner. Buhay yung nawala. So, ako yan, partner. Papalagay ko siya sa gitna ng EDSA, tapos sagasaan ko siya ulit. Medyo ka. Alam mo yung ang dami mo maiisip eh. Kung ako si Glicerio, maiisip niya yun eh. Tama. Na the only way para makaganti, dapat maranasan mo yung maranasan ko. Tama. Na nawala ng anak, yung masagasaan, yung masaktan, yung daanan ng MRT. Yan yung ako maiisip ko yung partner eh, na itali siya dun sa dulo ng riles. Hindi, di ba? Totoo yun, partner. Pag galit ka, at gusto mo makamit ang hustisya ng anak mo, ganun yung hindi maaalis sa utak mo na ganun yung gawin mo. Kasi partner, tingnan mo naman yung ginawa ng batas. Buti nga may ginawa yung batas eh. Correct. Buti nga kahit paano may ginawa yung batas. Kaya lang para sa iyo na ama, hindi enough. Na yung 3 months ka nakulong, tapos pinalaya ka ulit. Oo, piyansa lang, tapos ayos na. Oh, diba? Malaya na nakakamaneho. Tapos pag nagmaneho, ganun pa rin, kaskasero. Overspeeding pa hindi rin. na nadala sa pagkakabilanggo. Hindi mo talaga maiwasang hindi mag-isip ng masama eh, na sana balatan siya ng buhay. Diba? Dukutin ang kanyang mata. Correct. Tapos pasakan ng ping-pong balls. Dukutin ang kanyang mga liver. Isama sa igado. Diba? Maiisip mo yan, partner eh. Tanggalin yung niya, tanggalin yung ngipin niya. Tama. Palitan ng pangil ng cobra. Diba? Lahat parang gusto mong gawin eh. Pero si Glicerio eh, natutong magpatawad. Di ba, partner, parang hirap ang gawin ha? Sorry ha, pero ang hirap talaga gawin. Pero very inspiring. For you to be able na mapatawad yung taong nagkasala ng matindi sa'yo, partner. Sabi daw nila, partner, mas masakit ang mawala ng anak kaysa mawala ng magulang.
Hindi, sabi nila partner, parehong masakit yun. Oo naman. Parehong masakit yun, di ba? Pero iba daw talaga pag anak yun nawala sa'yo eh. Siyempre. Iba kapag magulang kasi matagal mo na nakasama, matagal na rin Correct. panahon niya na nabuhay sa mundo na ano yun, nag-live na sila ng good life. Correct. Pero pag anak, lalo na kung 6 years old, Tapos ganun-ganun na lamang na mawawala ang buhay niya dahil sa mga walang pakialam na kaskasero. Utang na loob, kung meron pang kumakaskas ngayon, magdalawang isip, gawin diba? niyo pong 3 kilometers per hour. Kaya si Hoda pong may businahan po kayo. At least po safe kayo. At safe yung mga tao sa paligid niyo. Nakakatakot yung mga aksidente na nagaganap sakali, mga kaibigan. Okay lang kung ikaw talaga kaskasero ka, kung ikaw lang yung mga aksidente. Tama. Ang mahirap niyan, kung paano may madamay na iba. Diba? Yung halimbawa, naglalakad sa sidewalk, masasagi mo, Tama. mababawian ng buhay. Tama. Yung maayos na magmamaneho na nasa harapan mo, maayos na nagdadrive, tapos babanggain mo. Oh, diba? Yung kaya masasagi mo. Diba? Kung gusto Mabuti kung ikaw lang. Correct. Kung gusto mo, kung overspeeding ka lagi, nagmamadali kang pumunta ng langit, yung mga tao sa paligid mo hindi excited. Huwag mo silang idamay. Huwag mo silang idamay. Gusto nila, may tama silang panahon. Di ba? Napakabisa nung ginawang sulat ni Liserio. Sobrang bisa. Nagtimpi siya. Pero dahil sa sulat na yon, diba? na-realize. I'm sure, na-realize ni Nimrod yung nagawa niyang kasalanan. At ngayon nagsisisi siya. At hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakarating. Yun ang kasi mahirap mabagal dun eh. siya. Sabi niya sa susunod, hindi na talaga ako magdadrive na mabilis. Correct. Diba? Totoo. Napakagandang realization to para kay Nimrod. Pero sana wag nating hintayin yung ganong klase ng realization na may mamamatay muna. May masasaktan, may pamilyang mangungulila. Bago tayo magpakatino sa pagmamaneho sa kalye. Bago tayo magbago. Ayusin mo. Itong mahiwagang Bornay na to. Bigat naman. Pero thank you. Thank you, Mahiwagang Bornay, sa everyday na mga lessons na binibigay mo sa amin. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Bornay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Cole Hiyal! Ito na. Ito na, partner, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Bornay. Nagte-text po ulit. Pero bago yan. Ito na. May isang isla na tinatawag na paraiso. Lahat ng taong naninirahan sa isla ay lubos na matulungin. Sa pamumuno ng mabuting hari na si Credo, ang mga taong naninirahan ay may sariling kubo, sapat na pagkain, magarang damit, at lahat ng pangangailangan nila ay napapa sa kanila. Uy, masaya talaga? dyan. Pag sinabi ng mga bakla, kailangan ko po ng lalaki, meron? Kailangan ko ng boylet. Lahat ng pangangailangan binibigay. Correct. Lahat ng pangangailangan nila ay napapa sa kanila. Oh. Binabahagi nila kung anong meron at hindi sila naghahangad ng higit pa. Isang araw, ang kahangahangang hari ng isla ay pumanaw. Hello? At ang kaisa-isang anak ni Haring Credo na si Levi, ang bagong mamumuno sa Isla Paraiso. Laking gulat naman ng mga taong nananahan sa isla ang pagpanaw ng hari. At usap-usapan pa ng mga tao na ang bagong hari ay makasarili at kabaliktaran ng kanyang ama. Judgmental naman kayo, wala pang ang ginagawa. Yung di pa nga yung pamumuno na husgahan agad. Makapag-judge naman kayo, kala mo mga nakapagtapos kayo ng law. Promise, last ko na tong joke na to. Promise. Nang maglaon, naging magulo nga ang pagpapatakbo ng bagong hari sa Isla Paraiso. So tama nga ang hinala na maraming mga tao. Tama ang pag-judge nila. Wala siyang malasakit at pangangalaga sa mga taong nasasakupan niya. Naging makasarili ang bagong hari. Hello? Dumating ang araw ng taggutom. Pinabatid ng isa sa mga kanang kamay ng hari na ang mga tao sa ibang bahagi ng isla ay nagugutom na. Sa pagkakataong yon, masayang kumakain ng hari at nagsabing, "Nakikita mo? Sagana ako sa pagkain.
Hindi ko na problema kung nagugutom sila. Ganun? Ay, kung ako yung partner, itutulak ko talaga yung partner. Ako lahat, susubo ko nakikita niya pagkain. Ito, subo mo, kainin mo. Sa'yo na yan lahat. Saksak mo sa baga mo. Isama mo na yung plato, tinidor lahat ng kubyertos. Ang damot eh. Masyado sakim. Oh, ano nangyari? Ang kalagayan ng Isla Paraiso ay patuloy na lumala. Kontaminado na ang tubig sa buong isla at hindi kaaya-ayang inumin ng tubig sapagkat maaaring malason ang mga tao. Nagmamadali naman pumunta ang mga tao sa hari at nakiusap na solusyonan ang problema sa isla. Lumabas ang hari na hawak ang isang malamig na baso ng tubig at sinabing, "Meron akong sapat na tubig. Hindi ko na problema kung wala kayong tubig na iinumin." Wala ka sa amin, juice kaya dala namin. Corrected by. Sa'yo Sabi tubig lang, walang color. Geologs. Okay. Sabi ng hari, meron akong sapat na tubig. Hindi ko na problema kung wala kayong tubig na iinumin. Nagsimulang magbago ang mga tao sa isla. Katulad ng bagong hari, ang mga tao rin ay naging sakim at nawalan ng malasakit sa isa't isa. Hala. Isang araw, may mangingisda na nakatayo sa tabing ilog. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagtatalo. Naalala niya ang panahon kung kailan namumuno ang Haring Credo. Naisipan niyang patibayin ang kanyang bangka. Nilagyan niya ng palamuti, pinaganda, at pinalaki gaya ng isang yate. Nagdesisyon siya na imbitahan ang bagong hari at ang royal group, pati na rin ang mga tao na ilakbay sa ilog. Masaya namang tinanggap ng hari ang imbitasyon ng mangingisda. Fairness sa mangingisda, biglang nakagawa ng yate Talented ka tol Maganda yan, maganda yan. Hindi parang ano yan, parang sasali ng Peña Francia. Correct, rola dyan, madaming palamuti, Totoo partner. yan. Parang sasali ng pahiyas. Pahiyas, mga ganyan. Pero yate. Tama, Nang mapadpad ang bangka sa gitna ng ilog, hininto ng mangingisda ang kanyang bangka. Kumuha ng malaking maso at nagsimulang butasin ang sahig ng bangka. Hala? Bakit? Nataranta ang hari at sumigaw, "Sandali! Anong ginagawa mo? Papasok ang tubig sa bangka at lulubog tayo." Oo nga naman. Hindi, hari. Lulutang tayo. Hindi, magsiswimming tayo. Trip-trip lang. Mahal kong hari, pasensya na po. Tugon ng mangingisda. Bangka ko to at gagawin ko kung anong gusto ko. Gaya ng pagbuta sa sahig ng aking bangka. Hindi mo ba nakikita? Wala ka bang malasakit sa akin? Hindi mo na uunawaan na unti-unting nalulubog ang bangka at hindi ako marunong lumangoy? Naku, patay tayo dyan. Natatarantang sinabi ng hari. At nakangiting sumagot ang mangingisda. Hindi ko na problema yon. Quits lang to. Tawag dyan, isang malaking karma! Isipin mo yun, no? Diba? Kasi yun yung palagi sinasabi ng hari, partner sa tuwing nangangailangan ng mga taang sambayanan. Meron naman akong sapat na pagkain, may sapat akong tubig, hindi ko na problema yan. Correct. Kung nagugutom ang mga tao, wala silang makain. Diba? Wala akong pakialam, hindi ko na problema yan. Tama. Eto ngayon, sa kanya nangyari yung matinding pangangailangan. Siya yung nag-worry. Yan. Ano ang sabi ngayon ng may-ari ng bangka? Hindi ko na Problema yan. Sa madaling salita, katulad ng lagi po naming sinasabi ni Chris Chuper, lahat po ng ginagawa natin ay meron pong balik. Nakakatakot pag binalikan ka ng karma. Totoo yan. Yung tipong simpleng pagmamalasakit sa tao. Tama. Diba? Totoo yan. Pag marunong tayong magmalasakit sa tao, pag dumating yung time na tayo naman ang nangangailangan, correct! Hindi sila magdadalawang isip na tulungan din tayo. Babalik ako dun sa kwento dun sa kakilala kong landlord partner. So sobrang sama ng ugali niya. Kilala siya dun sa street na yun na sobrang masama ang ugali. Ganon. Talagang siya, walang puso. Kahit Christmas, nagdo-Noche Buena yung mga tao nagkakasiya, maniningil yan. Ganon. Diba ganun katindi? Wala magpahinga. Ayaw magpahinga kahit na nagpuputukan December 31, New Year's Eve, partner. Kakatok sa bahay para maningil. Correct. Nagkakaroon ng kasiyan. Ultimo partner, may patay. Kahit may patay. Walang patawad. Walang patawag maniningil. Nung panahon, partner, nung time na inatake siya sa puso, sa kalsada, walang tumulong, partner. Kita mo na. Kita mo na. Tawag doon, karma! Diba? Nakakatakot yan. Kasi po, lahat po ng ginagawa po natin ay meron pong balik. Pero on a positive note, lahat ng ginagawa natin ay merong
balik. Kung maggawa ka naman ng gawa ng mabuti, sigurado ang balik din ng mabuting karma sa'yo, bongga din. Correct. And on a positive note din, maganda rin naman yung minsan kinakarma tayo kasi natututo tayo sa karma yun. Tama. Sana, itong wish lang natin, magbago si Haring Credo. Levi, partner. Si Credo yung tatay. Nakikinig ka ba? Nalito. Huwag ka na nang nag-iinom Diba? ng ano? Glutathione. With matching salicylic acid. Huli kita kanina, uminom ka ng salicylic acid. Nag-experiment ako. Ay, nako. Totoo yan, di ba? Yung mga karma na dumarating sa buhay natin, dapat ang importante talaga doon, matuto tayo. Correct. Di ba? Kung dati tayo masamang tao, kinarma na tayo sa pagiging masama natin. Sana natuto na tayo at wag na tayong gagawa ng masama. Correct. This time, maging mabuti naman tayo. Di ba? At kung halimbawa mabuti ka, tapos patuloy kang gumagawa ng kabutihan, tapos parang feeling mo, hindi pa bumabalik sa iyo yung kabutihang itinatanim mo kasi hindi pa siguro panahon. Wag mong hintayin. Wag mong hintayin. Hindi naman porke nagtubulong ako ngayon, sir. Ako sigurado suswerte na ako mamaya. Hindi ganon. Basta gawa lang ng gawa ng mabuti. Tama. Pays to be good. Correct. Bye. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento na may napakaraming mga lessons. Yan. Sa mga kaibigan nating interesadong mabasa rin ang Mahiwagang Burnay, pwede ang kwento. Pwede nyo pong basahin ang kwentong ito sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Siyempre, i-like nyo rin. Correct. Kung gusto nyo i-share, pwede rin i-share. Share lang po para mas marami pong makabasa, matuto, maraming ma-inspire, may lessons na matutunan, gano'n. Tama. Muli po, ito ang Tambalan ng Isang Balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! 90.7 Love Radio. Eto na, partner! Nagpaparamdam na naman. Nagpaparamdam, umuusok ang ating Mahiwagang Burnay. Ay, si Mami, umupo muna saglit. Uy, marami na yung kinig nag-aabang itong mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Oo naman. Bagamat mahirap lamang si Romeo, pinatunayan niya sa kasintahan niyang si Sheila na isang flight attendant ang kanyang pagmamahal. Ika-3 anibersaryo ng kanilang pagsasama ngayon. At dahil walang sapat na salapi si Romeo, ay gumawa siya ng 1,000 piraso ng eroplanong papel. Oy! Gawain natin ng mga bata tayo, di ba? Ito yung pinag-usapan natin nung unang tambalan, di ba? Yung kapag ka hindi mo alam kung ano ibibigay mo, give something that is personal. Correct. At since FA itong si Sheila, ang ginawa niya dahil wala nga siyang sapat na salapi, ang ginawa ni Romeo, gumawa siya ng 1,000 piraso ng eroplanong papel. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa environment. Alam mo, hindi partner pambalot yun ng napkin ni Sheila. Mali mo yung nanay no nagtitina pa. Pambalot na ng tinapa. Ikaw naman. At saka mali mo, partner, pwede niya ibigay sa mambabalot. O, di ba? Lagay ng asin tsaka itlog. Tama. Ito naman, nag-effort na nga si Romeo. Hindi ko na-appreciate. Correct. Okay, So, tuloy. ang mga eroplanong papel na ito ay naglalaman ng mga sweet na mensahe ni Romeo para kay Sheila. Labis na natuwa ang naramdaman ni Sheila sa sorpresa ni Romeo. Kasi partner, 1,000 na paper planes, 1,000 sweet messages yun. Sipin mo, ang dami nun, diba? no? Kakatuwa. Gano'n kaya kalaki yung size nung aeroplano papel, I'm no? sure, partner, kasing laki ng yate. Ano ka ba naman, partner? Siyempre, sakto lang. Yung mga tanong mo Uy, dati kaya gumagawa ko yung dyaryo, yung mga broadsheet. Ay, yung mga malalaki. Ganun kalalaki. Sige, malay mo, ganun nga kalaki. Natin masasabi. Tanong ko, sama? Ang dami mong ang dami mong side comments. Ang daming gusto malamang detalye. Labis talagang tuwa ang naramdaman ni Sheila sa sorpresa ni Romeo na 1,000 piraso na eroplanong papel na may mga sweet na mensahe. Sa kabila ng masayang pagsasama ng dalawang magkasintahan, tila naging tutol ang magulang ni Sheila sa binata sapagkat mahirap lamang ito. Ganun? Inaalala nila ang magiging kinabukasan ni Sheila kung si Romeo ang mapapangasawa nito. Sa bagay, partner, no? Baka pag wala na makain, na aeroplano pa pala. Akainin. Palili pa rin diretso sa bibig. Isipin mo na lang, ham yan.
Inaalala nila magiging kinabukasan ni Sheila kung si Romeo ang mapapangasawa nito. Kaya minabuti na magulang ni Sheila na ipadala na lang ang dalaga sa France para doon magtrabaho. France, mayaman. Correct, mayaman. Salungat man si Sheila sa desisyon ng kanyang magulang, ay wala siyang magawa kundi sundin sila. Isang araw bago umalis si Sheila, nagpaalam siya sa pinakamamahal niyang kasintahan. Nasaktan ng binata at nagmamakaawang sinabi, "Sheila, bakit mo ko iiwan?" Oy, layo-layo naman. France? Baka Bicol lang naman. France, Peña Francia. Last ko na to. Itong joke na to na corny, last ko na to. Huwag ko na nga ulitin. Hindi na, promise. "Sheila, bakit mo ko iiwan?" Tumugon naman ang dalaga. "Romeo, kalimutan mo na ako. Ganun? Sa France na ako maninirahan. Nakikiusap ako." Kasama na sila ni Princess Sarah. Magbabalot sila ng maraming patatas. Naisip-isip ko ayoko na maging FA. Mas magandang career magbalat ng potato. "Nakikiusap ako, Romeo, kalimutan mo na lang ako at magmahal ka na lang ng iba." Oy. Naging mabigat sa loob ni Sheila ang naging desisyon. Lumakad siya papalayo kay Romeo at tuluyan ng iniwan ang kasintahan. Saklap naman, no? Ang pighati at pangungulila ang nagtulak sa binatang si Romeo na magpursige sa buhay. Ilang taon na nakalipas, sa tulong ng kaibigan at pagpapagal sa paghahanap buhay, ay nakabuo ng isang kumpanya si Romeo. Uy! Ang dating talunan na binata ay isa ng may-ari ng kumpanya, kondo at mga kotse. Isang maulan na panahon, habang nagmamaneho si Romeo papunta ng opisina, napansin niya ang dalawang matanda na naghahati sa isang payong sa kalagitnaan ng ulan. Napansin niya na ang dalawang matanda ay ang magulang ng matagal na niyang hinihintay na babae. Oh, yung dating yung ano, yung dating ng ape. Sabi kasi wala siyang pera, papakain sa kanya, aeroplanong papel. Isipin mo na lang, ham yan. yun sila yun, partner. Ay, nakita, nagsishare ng payong. Ayan, walang pambili na isa pang payong. Napansin niya, ang dalawang matanda ay yung magulang na matagal niya nang hinihintay na babae. Naglakad ang dalawang matanda patungo sa isang destinasyon. Saan kaya? Dahan-dahang minaneho ni Romeo ang kanyang kotse at sinundan ang dalawang matanda. Samantala, habang patuloy na sinusundan ang dalawang matanda, nais na ni Romeo na ipamukha sa kanila ang estado ng kanyang buhay. Gusto niyang sabihin na naging successful siya. Ngunit naguluhan siya nang pumasok ang dalawang matanda sa loob ng sharpener. Paano sila nagkasya doon sa sharpener? Alam mo, tumaywagang Burnay. Typo lang yan, typo. Typo error pala, hindi pala sharpener, sementeryo pala. Naguluhan si Romeo. Typo lang. Oo, typo. Naguluhan ako. Sorry, partner, ha. Naguluhan siya nang pumasok ang dalawang matanda sa loob ng sementeryo. Sa loob ng sementeryo, labis na pagkagulantang ang naramdaman ni Romeo. Nang makita niya ang isang malaking tolda na may larawan ni Sheila at 1,000 eroplanong papel sa tabi ng puntod ng dalaga. Oy! Ano ba yan? Lumabas si Romeo sa kanyang kotse at napahinto ng bahagya. Napansin naman ng dalawang matanda ang binata. Inakala ni Romeo na hindi siya makikilala ng dalawang matanda. Ngunit nagsimulang magpaliwanag ang mga ito sa kanya. "Romeo, inaasahan namin na darating ka. Matagal kang hinintay ng anak namin.
Patawad kung tumutol kami sa relasyon ninyo ni Sheila. Pero ang totoo, hindi naman tumuloy si Sheila papuntang France. Noon pa man, ay nagdudusa na siya sa cancer. Oy. Nagdesisyon siya na iwasan siya. Nagpanggap siya na kaya niyang lampasan ang kirot ng pinagdadaanan niya. Nangamba siya na baka mag-alala ka kaya hindi na niya pinaalam sa'yo ang sakit niya. Ay, mahal ka na anak namin, Romeo. Pero mas pinili niyang lumayo kesa unti-unti mong masaksihan ang paghihirap niya. Ang mensahe, sa loob ng 1,000 eroplanong papel na gawa mo, paulit-ulit na niyang binabasa hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Sana pumasok na lang yung mga magulang sa loob ng sharpener para hindi masyadong malungkot yung story. Ay, ang lungkot. Sobra naman. Ang bigat. Isipin ang mo yun, saklap. Gusto pa naman sana niyang ipagmalaki yung kanyang achievement. Correct. Kung sakasakali, di ba? True. Hahanapin niya pagka ganun. Pag, Oo, pag nainiwan ka nakatengang pagmamahal. At sasabihin mo na, kaya naman talaga kitang panindigan eh. Correct. Gusto ko lang patunayan ko sa'yo na may Na- magagawa ako sa True. buhay balang araw. At eto na nga to. At hindi ang kahirapan ng magpipigil sa akin para mag-succeed. Kaya lang, ito ayun. na yung nangyari. Yung ginawa niyang effort para sa taong yon, Wala na. wala na. Dahil wala na. Umalis na, kinuha na ni Lord. Ay, mahiwagang burner, nakakainis ka naman. Ang dami na naman naiyak. Ang dami na naman naiyak, pero ganun po Ang talaga bigat. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin naiintindihan kung Correct. bakit kailangan mangyari. Kasi alam mo, sa totoo lang, pwede naman din na si Sheila sabihin niya yung totoo eh. Oo nga, dapat na yung sinabi nilang para hindi ganyan kabigat yung story. Pero kaya lang, 'di ba, naisip ni Sheila na masasaktan rin lang. So mas okay na siya lang ang masaktan kaysa dalawa silang masaktan. May mga kanya-kanya talaga tayong mga decision, iba-iba po talaga yung resulta. Ay, Ganun talaga. Again, mga kaibigan, siguro lesson learned dito. May mga bagay po talaga na mahirap maintindihan sa mga buhay sa mga nangyayari sa ating buhay. lalo ang kamatayan, mahirap siyang intindihin eh. Mahirap tanggapin. At isang bagay na hindi mo agad-agad na magigets kung bakit kailangan mangyari. Pero balang araw, tuturo din sa atin ni Lord kung ano ang Ano dahilan. ibig sabihin? Kung bakit nangyari ito. Diba? Ako para sa akin yung pagsisinungaling ni Sheila, naging dahilan para maging successful ka. Naging motivation yun para sa para kanya. umunlad ka, diba? Na magsikap siya. So yung ganun pa lang, kasi baka mamaya kung hindi ka hinamak-hamak na magulang, hindi ka hinawalayan ni Sheila, hindi mo isipin na magpursige. Tama. Diba? Isipin mo, okay ka na sa ganyan, maayos na, pwede na to. Masaya na ako sa kanya eh. Okay na tong tambay-tambay, diba? Okay na to. No, totoo yan. Kaso hindi eh. Diba? Kinailangan ninyong maghiwalay para magpursige ka. Oh, yun isa ng rason kung bakit nila kailangan maghiwalay. May magandang kinahinat Diba? na ng buhay mo. Hindi man kaagad ninyo naintindihan kung bakit nyo kailangan maghiwalay, pero eventually naintindihan nyo. Correct. Diba? Naging successful ka. Ngayon, itong kamatayan, sa kanyo na rin lang yan maiintindihan sa takdang panahon. Bakit nangyari yan? Hay, naku, nakakalurk kay ka mahiwagang burnayo. Thank you sa napaka-inspiring na kwento. Yung kaibigan natin Bading, sabi niya, hindi ko mabuo yung makeup ko sa mata kasi tumululuha ko. So sad naman the story. Hi, Jens! Ganun talaga. Naagnas ang mock-up ni Jens. Naagnas ang mock-up. Bigat, no? Pero ganun talaga eh. Things happen for a reason. We do not know why. Sakit sa puso. But eventually, we will understand. At ang mga kwento po na mahiwagang burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Pwede nyong i-like, pwede nyong i-share mga kabisyo para mas marami makabasa, para mas marami ang ma-inspire. Correct! True luluto lang halong eklabu. Ayan. Ito ang tambalan ng isang balasubas. Ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!